Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Panibagong reaksyon, sariling opinion po, muli ang aking gagawin. Salamat po sa suporta ninyo sa akin. New subscribers, welcome po. Mga nagla-like, comment, and share, salamat din po. At sa hindi ninyo pag-skip ng ads, maraming salamat po. At suportahan po natin, Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family. Nasa baba po ng aking screen yung kanilang mga account. And syempre, bago tayo magkalimutan, suportahan po natin ang aking mga kasama mga reactors, Kabayan, Anime Reactors TV, Alminda Mix Vlog, Taong Gala, Kalingap Turak, Ma'am Flores Channel, Katangay PLC, and Kamix Vlog. Yun po. So, yung reaction ko ngayon ay patungkol po dito about kay Kayla, pag-usapan natin. Ito yung pumunta doon sila Mrs. Ka-Business. Sila, yung mga kagwangs, nandun din si nandun si Bong, ang driver nila, si Kuya Buknoy, si Intoy nandoon. Yun na nga, ang purpose nila kasi nga para puntahan doon si Kayla dahil napanood ni Pinuno Ka-Business, nalaman niya na yung time na check up ni Kayla, hindi niya injectionan. Hindi ako nakapagbigay ng reaction dun dito ko na lang gagawin. So sa totoo lang, nung time na yun, ay medyo nainis. Yung pasensya nila, shout out, pasensya nila Doc Vincent, nila Papa Dins, grabe, ang haba. At nakakapanghinayang dahil nga hindi naturukan si Kayla ng second dose niya. Hindi siya naturukan. Ang tigas talaga ng ulo ni Kayla. At ito na nga, ito na ngayon, yung pumunta na doon sila Mrs. Ka-Business, sila Pinuno Ka-Business, para nga kausapin dapat si Kayla. Pero wala silang naabutang tao sa bahay, so hinanap nila yung nanay ni Kayla, si Nanay Seni, tapos yung kapatid. Hinanap nila, pinuntahan pa nga nila Intoy doon sa dating tinirahan. So nakita natin na talagang giniba na yung bahay, wala doon. So natagpuan nila to, nakita nila, ang sabi ni Nanay Seni na galing siya doon sa isang anak niya. At dito nga, napag-alaman natin na parang may mga kamag-anak daw si Nanay Seni na against sa ginagawa. Kumbaga, binabas sila tungkol dito sa pagpapagamot at na ginagamot si Kayla. Tapos na nga doon dahil nga sa pinapartner kay Bong. Hindi pa naman sila naliligaw pa lang naman si Bong. Diba? Pero ito nga, atras tayo sandali, nakalimutan ko ito, nung habang nagbibiyahe pala sila, nag-usap-usap sila tapos ngayon, ito si Pinuno Ka-Business, talagang tinapat niya si Bong tungkol doon sa kondisyon ni Kayla. At talagang to si Kayla, nagiging sabi nga ni Bong na natadyakan daw siya nung time na galing sila doon sa kila Daryl. Nakita nga ni Kuya Buknoy. So ibig sabihin talaga nagiging na si Kayla. Matigas talaga ang ulo or may sumpong talaga siya. So dito nga nung nakausap ni sa Nanay Seni, nandun na sila sa loob ng sasakyan. So nalaman natin na alam din pala nila Intoy na yung mga gamot nung nakaraan buwan na tsinekapito si Kayla, hindi pala nainom daw. Nakita nila na nakatambak lang yung mga gamot. So kaya siguro ganun si Kayla, minsan nakatawa daw, tapos nagiging matapang na naman. Pero nakakapagtrabaho naman siya Nung time na na-injection na siya, talagang ayaw niya. Ibig sabihin nun, yung isip niya, wala na siyang problema. Magaling na siya. Ayaw na niyang ituloy-tuloy yung paggamot. Kasi siya nga naman ang nakakaalam sa sarili niya Kasi kung may Celtic pa yan, dahil doon sa depression niya, hindi pa yan makakapag-isip sa trabaho niya. Hindi niya magagawa ng maayos yung kanyang trabaho. So, lang siguro to, kasi siyempre diba sabi nga ni Doc Vincent na hindi pwedeng ma-stop ng biglaan ang gamutan ni Kayla kasi hindi masusunod yung proseso.
Hindi tama. So, kailangan talaga sundin. Ito yung ano ko dito, ito lang yung sa akin. Siguro, wag na lang nilang ipaalam. Halimbawa, pina-check up si Kayla. O siyempre, kakausapin dun sa loob, Tapos pag magbibigay na ng gamot, wag mo na ibibigay yung reseta ba. Tapos, sila Doc Vincent na lang yung mag-uusap at saka si Papa Dins. Kung hindi magpapa-injection si Kayla, sa susunod na balik kung ano man ang gagawin pa nila, kung bibitawan na ba ito. Ito yung akin lang, no? Kumbaga, naisip ko lang, na pwedeng, kunyari, wala ng gamot. Tapos, ihahalo na lang sa pagkain niya ng patago ba? Hindi nila ipapakita na may gamot si Kayla. At kaya lang, pag binili kasi sa sasakyan, malalaman din. Pero, marami namang paraan eh. Huwag nilang sabihin na may gamot pa siya. Para, kumbaga, wala akong choice na iba eh. Kasi pag binibigay sa kanya, hindi naman iniinom eh. Patago na lang talaga. Ihalo kung ano yung kinakain niya. Abutan ng pagkain na nasiguraduhin na mga ngat-ngat niya itutunawin, isasama. Isa-sandwich, ipapowderize para mangat-ngat niya doon. Diba? Halimbawa kung halimbawa may burger o kaya juice, doon na lang ilagay. Tapos iabot sa kanya. Diba? Kung magagawa na lang ng paraan. Ewan ko. Kasi mahirap talaga. Hindi nila yan. Paano kung bumalik sa uno na naman. Yung katulad nung nakita ni Papa din si Kayla. Tapos yung mga nagsasabi, yung kamag-anak na, sabihin, nagreklamo ba sila? Nagamot si Kayla. O ayun, sabi nila, nagtanong si Mrs. Ka-Business, diba? May binigay ba silang gamot kay Kayla mula noon? Diba, bago sila na yung nagpagamot kay Kayla eh. Yung kamag-anak na yun na nagsasabi na hindi maganda, may pinagamot ba nila si Kayla? Diba, hindi naman. O ngayon na nakita nila yung itsura ni Kayla na maayos na yung katawan, nakakabalik na ng trabaho, magreklamo sila. So, na kay Nanay Seni yun. So, ang dulungan ng video, diba, sinabi ni Pinuno Ka-Business, o sige, bibitawan na nila si Kayla. Sila na yung magpagamot yung kamag-anak. Pero ayaw naman ni Nanay Seni. Kasi nga siya naman, ang nanay, siya yung masusunod. Kaya lang, ito na naman. Sa katigasan ni Kayla, magiging sakit sa ulo ito nila Pinuno Ka-Business. Kasi ang gusto ng nanay, ni Nanay Seni na doon tumira si Kayla sa Ka-Business. Alam naman natin ang pinagdadaanan ng Ka-Business family ngayon. Tapos idadagdag doon si Kayla. Ewan ko lang kung anong desisyon nila Pinuno Ka-Business, no? Sabay-sabay na ang problema. Tapos may pasaway pa silang makakasama. Nandoon pa yung pamilya ni Burnok sa bahay nila Pinuno Ka-Business. So, ewan ko lang, no? Pero kung para sa akin, nakakapanghinayang din kasi yung nangyari na di ba? Ang gastos ni Papa Dins, yung effort nila, yung gabi na nagbibiyahe, yun yung hindi mapapalitan ng salapi. Yung pagod nila doon na papunta, oo, hindi naman sila pinilit dahil kusa silang tumulong. Kaya lang, syempre, ginawa na nila, syempre, nakakapanghinayang kasi hindi pa nga 100% na talagang ayun na nga si Kayla. Pero naguguluhan din ako sa totoo lang kung ano yung pwedeng gawin kay Kayla. Ito nagre-react lang ako. Pero para sa akin, kung ako yung tatanungin, hindi na muna siguro doon sa bahay nila Pinuno Ka-Business kasi ang dami na nilang problema, dadagdag pa. Diba? Magkaroon naman ng peace of mind ng family Ka-Business sa bahay nila. Yun ang bigyan ng problema sila Pinuno. Nanay Seni, kayo na lang kay Kayla. Tigas ng ulo di ba? Ang hirap niyang anuhin. Pero syempre sumusunod kasi kila Pinuno kila Mrs. Ka-Business si Kayla. Pero hindi natin alam kung ano yung magiging desisyon. Kung final na ba yung sinabi doon ni Pinuno na bibitawan na nila si Kayla. Hindi natin alam. So ipagpasa Diyos natin, isa pa tong pasaway na yan. Ipagpasa Diyos natin sila. Ganun talaga, pag nakita mo ng may improvement na yung isang tao, mayroon talagang hahatak pababa. Parang ayaw nilang gumaling yung kamag-anak nila. Pasalamat na sila, may nagmalasakit Ibang klase din yung kamag-anak na yun nila Nanay Seni. Di naman pala nakatulong. Tapos yung pa yung nagreklamo. Diba? Ayaw nilang makitang masaya si Kayla. Sino yung gusto nila para kay Kayla? Meron ba? Si Bong, maayos naman si Bong. May sarili ng bahay yan. Hindi yan mahihirapan si Kayla. Kaya lang, si Bong ang mahihirapan naman. Kaya ikaw, Bong, ewan ko sa'yo, mag-isip-isip ka rin naman. So, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Bahala na yung Panginoon, mag-move sa kanilang dalawa. Diba? So, sa mga lahat, maraming salamat po sa lahat ng narinig ko comment. Ate Marilyn, ingat. Ma'am, Ate Kabayan M. Scords ng Calamba City, shout out po. Kabayan na si Pascual.
Kumusta na si kabayan Julia Pardales vlog? Kumusta na kabayan? Tsaka memorize na lang ako kung sino yung maalala ko, isa shoutout ko. Si Oman MCT, kumusta po? Basta mag-ingat po kayong lahat, yung mga nariyan lagi na nakasuporta sa akin. Alam niyo na yun kung sino-sino kayo. Saka na lang ako magbibigay ng shoutout ulit sa ibang pagkakataon na. So ngayon, medyo magpapahinga na ako kasi late na po ngayon. Madaling araw na rin ho dito sa amin. Maaga pa ang gising ko bukas. So, yun po. Panibagong buhay, panibagong pag-asa, umaga na naman sa Pilipinas. So, ingat-ingat po sa bawat labas ng bahay, pagbibiyahe, sa trabaho. Always pray po. Yun lang. Basta, bahala na si Lord sa atin lahat. Laban lang sa buhay. To God be the glory.